Maagang kinaumagahan. Matapos magluto si Charlie, sumakay siya sa kanyang maliit na e-bike papunta sa M. Grant Group. Ipinarada niya ang e-bike sa tabi ng parking lot ng gusali. Nang maisara niya ito, dahan-dahang huminto sa tapat ang isang itim na Bentley. Napatingin si Charlie nang hindi sinasadya at nakita niya ang isang binata at dalaga na bumaba mula sa kotse. Ang lalaki ay nakamamahaling suit, mukhang kagalang-galang at maayos ang tindig. Ang babae naman ay maganda, ngunit halatang maarte. Kahit medyo garish ang dating, kapansin-pansin pa rin ang alindog. Nagulat si Charlie nang makilala ang mga ito, ang pinsan ni Claire na si Wendy at ang fiancé nitong si Gerald White, panganay ng pamilyang White. Hindi alam ni Charlie kung bakit naroon sina Wendy at Gerald sa M. Grant Group, pero upang umiwas sa abala, naisip niyang umiwas na lamang. Ngunit habang nagtatago siya, lalo siyang napapansin. Napakatalas ng mata ni Wendy. Agad niya itong nakita at malakas na sumigaw. Oh, bayaw! Napaka-sweet ng tawag ni Wendy ng bayaw, pero imbes na matuwa, mas lalo lang bumilis ang lakad ni Charlie. Dahil sa paggalang, tumigil siya at ngumiti nang lapitan siya ng dalawa. Wendy, anong ginagawa niyo rito? Tumawa si Wendy. Pumunta kami ni Gerald para makipagkita kay Doris, ang vice-presidente ng M. Grant Group. Pagkasabi nito, tinitigan niya si Gerald ng may paghanga. Malaki ang partnership ng pamilya White sa M. Grant Group. Sa hinaharap, makakatulong ito hindi lang sa White family, kundi pati sa pamilya Wilson. Hindi alam ni Charlie na may kasunduan pala ang White family at ang M. Grant Group. Sa totoo lang, kagabi pa lang naging kanya ang buong M. Grant Group, kaya wala pa siyang oras para alamin ang mga detalye. Ngunit hindi niya ito ipinahalata. Ngumiti lang siya at nagsabi, ang prinsipe talaga ay may kakaibang karisma at kakayahan. Bagay na bagay kayong dalawa, talino at ganda. Tiningnan siya ni Gerald na may paghamak. Sa isip niya, kahapon lang itinuring siyang aso ni Mrs. Wilson. Ngayon, nakangiti siyang parang walang nangyari. At bakit kaya si Claire, na napakaganda, pumayag magpakasal sa walang silbing basurang ito? Kung wala lang si Charlie, Jack na matagal na niyang pinursige si Claire. Hindi sana siya napilitang ma-engage sa katulad ni Wendy, na para sa kanya ay mababa sa lahat ng aspeto. Kaya't nagsalita siya, may halong pang-aasar. Bayaw, anong ginagawa mo dito sa M. Grant Group? Walang pakialam na sumagot si Charlie. Naghahanap ako ng trabaho. Trabaho? Natatawang sagot ni Gerald. Bakit mo gustong magtrabaho dito sa M. Grant Group? Napakunot ang noo ni Charlie. Anong pakialam mo kung maghanap ako ng trabaho? Si Wendy na kanina pa sabik mangutya, agad sumabat. Bakit? May mali ba sa sinabi ni Gerald? Tingin mo, may diploma ka ba? Kung may trabaho ka man, may naipakita ka na bang maganda bukod sa pagiging walang silbi? At may halong pang insulto pa. Kung mag-apply ka dito bilang security guard, hindi ka rin nila tatanggapin. Kung may kaunting hiya ka, mas mabuting mamulot ka na lang ng basura sa kalsada. Baka kumita ka pa ng 2 o 3,000 kada buwan. Matapos nito, itinapon ni Wendy ang hawak na bote ng soft drink sa paanan ni Charlie. Oh, ayan. Para di mo masabi na wala akong awa. Pulutin mo yan at ibenta mo, kahit konti may kita ka. Tumawa si Gerald at sumunod pang nag-insulto. Kahit pasurahan ka, dahil ka mag-anak ka, tutulungan pa rin kita. May koneksyon naman ako sa vice chairman ng M. Grant. Kung gusto mo, ipapakiusap ko na lang na bigyan ka ng trabaho, baka paglilinis ng banyo. Ngunit malamig ang ngiti ni Charlie. Yung klaseng trabahong hinahanap ko, hindi mo na kailangang pakialaman. Mas mabuti pang isipin mo ang sarili mo. Ang M. Grant Group ay malalaking korporasyon. Hindi sila basta-basta makikipagtrabaho sa mga katulad niyong mababang klase. Nag-init bigla ang ulo ni Gerald. Anong sabi mo? Sino ang tinatawag mong basura? Maring tumingin si Charlie at malamig na sagot. Ikaw! Ikaw ang basura. Pagkatapos noon, tumalikod siya at naglakad papasok ng gusali ng M. Grant Group, ayaw nang makipagtalo pa. Lintik ka! Tumigil ka! Galit na habol ni Gerald, umabot kay Charlie sa harap ng elevator. Plano sana niyang bigyan ito ng sampal para matuto ng leksyon. Pero nang maalalang nasa loob sila ng M. Grant Group, kinain niya ang galit dahil baka magalit pa ang kanilang business partners. Pinigilan niya ang sarili at sa halip, nagbanta. Pinalampas kita ngayon, pero sa susunod, hindi ka na makakaligtas. Ngumisi lang si Charlie at pumasok sa elevator. Gerald, tingin mo makapangyarihan ka? Maghintay ka. Malalaman mo rin ang halaga ng kayabangan. Pit ka! Singhal ni Gerald, ngunit hinila siya ni Wendy. Gerald, huwag ka nang sumabay sa elevator ng ganyang basura. Baka mahawa ka pa sa baho niya. Tumango si Gerald, pilit pinapakalma ang sarili.
ngunit muling nagbanta. Sa susunod, sisiguraduhin kong hindi ka makatakas. Samantala, diretsong pumunta si Charlie sa top floor, kung saan naroon ang opisina ng chairman. Doon, nakahanda na ang lahat ayon sa utos ni Stephen Thompson. Ang taong makikipag-ugnayan kay Charlie ay si Doris Young, ang vice-presidente ng Emgrand Group. Si Doris ay sikat sa buong Otis Hill bilang pinakamagaling na career woman. Bukod sa taglay na kagandahan, isa siyang henyo sa negosyo at mabilis na na-promote bilang vice chairman. Malaki ang naitulong niya sa kasalukuyang tagumpay ng Emgrand Group. Ngayon na ang Emgrand Group ay opisyal ng hawak ng Wade family. Nagbitiw na ang dating chairman. Nanatili si Doris upang tulungan ang bagong mamumuno. Pagkakita kay Charlie, napanganga siya sa gulat. Hindi niya inasahan na ang bagong chairman ay ganito kabata at kagwapong lalaki. Agad siyang nagpakumbaba at malugod na nagsabi, "Mr. Wade, please, pumasok po kayo sa aking opisina." Unang pagkikita ni na Charlie at Doris. Unang beses ding nakita ni Charlie si Doris. Kailangang aminin, napakaganda nito. Sa edad na 27 o 18, taglay niya ang mahaba at hubog na katawan, kakit-akit na ganda, at isang marangal ngunit matag na aura. Umupo si Charlie sa mesa ni Doris at diretsong sinabi, "Hindi ako madalas pupunta rito sa Emgrand Group, kaya gusto kong ikaw ang mamahala sa lahat. At huwag mong ipapakita sa iba ang tunay kong pagkakakilanlan." Alam ni Doris na ang pamilya ni Charlie ay pambihira. Para sa kanila, ang Emgrand Group ay parang patak lang ng ulan. Hindi katakataka kung ayaw niyang personal na hawakan ito. Kaya agad siyang sumagot, "Mr. Wade, kung may kailangan kayo sa hinaharap, sabihin niyo lang po sa akin." Biglang kumatok ang isang sekretarya at pumasok. "Miss Doris, may bisita po." Isang lalaking nagngangalang Gerald kasama ang kanyang fiancé. Agad na sagot ni Doris, "May kausap akong kagalang-galang na bisita. Ipaghintay mo muna sila." Tinanong siya ni Charlie, "Kilala mo ba ang Gerald na yan?" Mabilis na sagot ni Doris, "Ang pamilya nila ay isa sa mga partners namin, pero ang negosyo nila ay lubos na nakadepende sa Emgrand Group. Matagal na silang humihingi ng appointment at ilang ulit nang nagpunta rito." Malamig na sabi ni Charlie, "Simula ngayon, wala nang anumang ugnayan ng Emgrand Group sa White family. Lahat ng kasalukuyan at planong proyekto ay kanselado. At kung sakaling kumita pa sila kahit isang sentimo mula rito, ikaw, Deputy Chairman, ay mag-impake na at umalis." Natigilan si Doris at biglang natakot. Hindi na niya kailangang magtanong pa. Tiyak na si Gerald o ang White family ay naka-insulto kay Young Master. Agad siyang tumango, "Mr. Wade, huwag kayong mag-alala. Magbibigay ako ng utos ngayon din upang tapusin ang lahat ng kasunduan sa White family." Tumango si Charlie at malamig na wika, "Sabihin mo sa kanila na hindi nakikipagtrabaho ang Emgrand Group sa mga mababang uri. Pagkatapos, ipaalis mo sila sa mga guwardiya." Sa labas, sabik na naghihintay sina Gerald at Wendy. Matagal ng pangarap ng White family na maging strategic partner ng Emgrand Group, kaya inaasam nilang lalo pang mapalapit kay Doris. Ngunit laking gulat nila nang bumalik ang sekretarya ni Doris kasama ang ilang guwardiya. "Miss Doris, ba'y may oras para makita kami?" Tanong ni Gerald. Malamig na sagot ng sekretarya, "Pasensya na. Ayon kay Deputy Doris, hindi makikipagtulungan ang Emgrand Group sa mga mababang uri. Simula ngayon, kanselado na ang lahat ng kasunduan sa pamilya ninyo." "Anong sabi mo?" Nanlaki ang mga mata ni Gerald. Parang pamilyar ang mga salitang yon. "Oo nga. Kanina lang sa parking lot, si Charlie rin ang nagsabi ng eksaktong parehong bagay. Anong ibig sabihin nito? Bakit biglang ikakansela ang lahat ng kontrata?" Alam niyang higit sa kalahati ng kita ng White family ay mula sa Emgrand Group. Kung tuluyang matigil, babagsak kaagad ang lakas ng pamilya nila. Hindi niya matanggap, kaya sumigaw, "Gusto kong makita si Miss Doris." Harapan ko siyang tatanungin. Malamig na tugon ng sekretarya, "Pasensya na. Hindi kayo tatanggapin ni Deputy Doris. At mula ngayon, bawal na kayong pumasok sa Emgrand Group." Galit na galit si Gerald. "Pinaglalaruan niyo ba ako? Matagal na kaming partner ng Emgrand Group. Paano ninyo basta tatapusin ito?" Hindi siya pinansin ng sekretarya at nag-utos sa mga guwardiya. "Ihatid niyo sila palabas." Mabilis na lumapit ang captain ng mga guwardiya, hinawakan ang pulso ni Gerald at tinwist ito sa likod. "Aray!" sigaw ni Gerald. Malamig na banta ng guwardiya, "Lumayas ka. Kung manggugulo ka rito, ako mismo ang gagawa ng paraan laban sa'yo." Galit na sigaw ni Gerald, "Alam mo ba kung sino ako? May lakas ng loob kang sigawan ako." Ngunit isang sampal ang dumapo sa kanyang pisngi.
Sa harap ng M Grand Group, sino ka ba? Sigaw ng gwardiya. Nabigla si Gerald sa sakit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang tumunog ang kanyang telepono, tumatawag ang kanyang ama. Pagkasagot niya, malakas na sigaw ang bumungad. Gerald, anong ginawa mo? Gusto na tayong putulin ng M Grand Group. Sino ang inaway mo? Lumuluhang sagot ni Gerald. Dad, wala akong inaway. Pumunta lang ako para makita si Miss Doris. Ni hindi ko nga siya nakausap ng harapan. Galit na sigaw ng kanyang ama. Ang sabi ng M Grand Group, ikaw raw ay isang walang kuwentang basura at dahil sa'yo kaya nila kinansela ang lahat. Ang pamilya natin ay nalugi ng malaki dahil sa'yo. Umuwi ka ngayon din at ipaliwanag ito sa lolo mo. Hinila siya palabas ng gate ng mga gwardiya, hawak pa rin ang telepono at gulat na gulat ang mukha. Biglang naalala niya si Charlie. Wendy, baka may kinalaman ang basurang bio mo rito sa M Grand Group? Nagulat si Wendy at napaisip, pero agad ding umiling. Imposible. Anong koneksyon niya sa M Grand Group? Ni hindi siya karapat-dapat maglinis ng banyo dito. Napabuntong hininga si Gerald, ngunit naalala ang galit ng kanyang ama. Hindi pwede. Kailangan ko nang umuwi kaagad. Sa buong Oros Hill mabilis kumalat ang balita. Tinapos ng M Grand Group ang lahat ng kasunduan sa White family. Walang nakakaalam ng dahilan, pero malinaw na may mabigat silang na-offend. Sa isang iglap, bumagsak ng mahigit kalahati ang yaman at impluwensya ng White family. Mula sa halos unang antas, bigla silang nalaglag sa hulihang bahagi ng pangalawang antas. Nang marinig ito ng matandang Mrs. Wilson, halos himatayin siya sa galit. Gusto na sana niyang ipawalang bisa ang kasal nina Wendy at Gerald, pero kahit bagsak ang White family, mas malakas pa rin ito kaysa Wilson. Kaya't napilitan siyang maghintay. Sa opisina ni Doris nalaman ni Charlie ang buong nangyari at natuwa sa naging kilos ni Doris. Magaling ang ginawa mo, wika niya. Simula ngayon, doblehin ang sahod mo. Namangha at natuwa si Doris. Agad siyang tumayo at yumuko. Salamat po, Mr. Wade. Tumango si Charlie at nagpatuloy. May dalawa pa akong ipapahayag na utos. Sabihin niyo po, Mr. Wade. Gagawin ko agad. Una, i-anunsyo ang bagong pamumuno ng M Grand Group at ang appointment ng bagong chairman. Pero huwag ilalabas ang buong pangalan. Sabihin lang na ang apelyido niya ay Wade. Pangalawa, ipahayag na ang M Grand Group ay mag-i-invest ng 2 bilyon upang magtayo ng isang 6-star hotel dito sa Oros Hill. Magbubukas din tayo ng bidding at lahat ng construction at decoration companies ay pwedeng sumali. Sa sandaling ito, tiyak na magdudulot ito ng malaking alon sa buong siyudad. At para kay Charlie, ito rin ang paraan upang bigyan ng pagkataon ang kanyang asawa at ang Wilson Group.